Welcome po sa aking channel. Isa na naman pong bagong reaction video ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Mula po ito kay John Reps. Ang title po nito, paano nagkaroon ng Israeli variant na F-35 fighter jets ang Israel? Pinaka-advanced na fighter jets. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe kay John Reps. Nasa description po ang link na kanyang video para po masuportahan po natin ang kanyang channel. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Road to 100k subscribers na po tayo. Simulan na po natin to. Let's do this. Inilabas na ng Israel ang isang video na nagpapakita kung paano nila tinoda si Hassan Nasrallah noong September 2024 gamit ang kanilang F-35I fighter jets. Ngunit paano nga ba nagkaroon ang Israel ng sarili nitong variant ng F-35I na pinaniniwala ang mas malakas pa kaysa sa orihinal na F-35 ng Amerika? Grabe. Ano nga ba ang meron sa mga fighter jets na ito ng Israel at ano ang pinagkaiba nito sa orihinal na disenyo ng Amerika? At yan ang ating aalamin ngayon mga kabayan. Mag-subscribe po kayo kay John Reps. Solid. Sa update sa patuloy na kaguluhan sa Middle East, inihatid na kahapon sa kanyang huling hantungan si Hassan Nasrallah, ang pinuno ng Lebanese group na Hezbollah. Ang kanyang libing ay ginanap sa Beirut at isang napakalaking kaganapan na Grabe, ang daming tao, no? dinaluhan ng daang-daang libong katao na taga-suporta ng grupo. Mayroon ding mga high-level na delegasyon mula sa Iran at sa iba pang mga bansa. Ang libing ay minarkahan ng mga kanta laban sa Israel at Amerika at sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas mula sa Hezbollah. Hey, we are keeping the promise, Nasrallah. Ngunit habang isinasagawa ang malaking kaganapang ito ay nagsigawan at nagalit ang mga taga-suporta dahil ang Israel Air Force ay gumawa ng isang low flyover ng mga fighter jets nito sa lugar kasabay ng mensahe nito na nagsasabing ang mga nagbabanta at gustong sumubok na umatake sa Israel ay makakatagpo ng parehong kapalaran. Grabe, napakaangas naman talaga ng Israel, no? Grabe. Isipin nyo, no, bila silang sumulpot dyan yung mga jet fighters nila doon, dumaan dyan sa kaganapan na yan, no? Na wag, kumbaga sabi nila, no, wag yung tatangkain na sakupin o gumawa ng hindi maganda sa Israel dahil kasasapitan nyo rin ang sinapit ng leader nyo na yan. Grabe tong Israel talaga. Napakaangas, no? Tumindig yung balahibo ko doon, no? Parang hindi nila tinotolerate yung mga ganyang gawain, no? Kung tutuusin. Ang lakas ng Israel, no? Medyo maliit na bansa, correct may Pembron, no? At pagkakalang ko, medyo maliit na bansa lang din ng Israel, pero napakalakas nila. At mabuti na lang din po nung nakaalyado natin ng Israel. Dahil Israel po ay, kumbaga, batak na po yan sa digmaan. At sobrang malakas din talaga ang Israel. Kaya sobrang pabor sa atin na naging kaalyado natin ng Israel dito. Ang angas ng Israel, grabe. Sa araw ding yun ay inilabas din ng Israel ang isang video na hindi pa nila nilalabas noon. Ang video na nagpapakita ng isang airstrike na tumodas kay Hassan Nasrallah noong September 7, 2024. Makikita sa video na nagpakawala ang Israel ng 7 malalaking bala sa mga gusali kung nasaan si Nasrallah. Grabe, no? Kumbaga, ano yan warning, no? Winarningan nila yung kung sino mang mga bansa dyan sa Middle East ang gustong sumunod sa yapak nitong yung nasawi nga na yun, no? Grabe tong Israel. Ibang level nung angas sila. Diba? Kumbaga, kung gagawin nyo rin yung ginawa niyan, eto ang kasasapitan nyo. Ganito yung ginawa namin dyan. Grabe. Ang tindi ng Israel. 4 na mga fighter jets ng Israel ang dumaan sa libing ni Nasrallah, 2 F-16I fighter jets at 2 F-35I fighter jets. Ang Amerika ay naglabas ng iba't ibang mga variant ng F-35 fighter jets, ang F-35E, F-35B at F-35C. Ngunit bakit ang Israel ay mayroong naiibang variant, ang F-35I?
Noong 2010, ang Israel ay gustong bumili ng F-35 fighter jet sa Amerika, ngunit gusto ng Israel na ibahin ang teknolohiyang ikakabit sa nasabing fighter jets at dapat Israeli technology ang ilalagay. Ngunit hindi pumayag ang Amerika at tinanggihan ang hiling ng Israel. Ngunit makalipas lamang ang isang taon, ang Amerika ay kinausap muli ang Israel at pinayagan nito ang Israel sa hiling nito. Isipin nyo, no, ganyan ka lakas o ganyan ka supreme ang Amerika, no? Kailangan magpaalam, 'di ba, ng ibang bansa sa kanila para lang magkaroon ng ganung technology, 'di ba? Doon natin na ano talaga sa buong mundo, number 1 talaga ang Amerika. 'Di ba? Kasi kung isipin niyo kung malakas din ang ibang bansa, hindi na sila dapat magpaalam sa Amerika, pero dito natin nakita talaga yung alpha, no? Sobrang alpha talaga ng Amerika, na lahat po ng bansa ay talagang yukod sa kanila at kailangan magpaalam. Kumbaga kung walang go signal ng Amerika yung mga gagawin nila, ay hindi nila pwedeng basta-basta gawin. Napakaangas, no? At syempre itong Israel nga, sinasabi ko ano siya, kumbaga ibang level yung kapasidad ng Israel pagdating sa digmaan. Kaya wag mo rin talagang sasalingin ng Israel dahil batak na sa sinasabi kasi sobrang batak sila sa ganyang mga larangan at talaga pag sinabi nila ginagawa nila. Isipin nyo, no, may ganun nililibing yung leader nung pero nagpakitang pa rin sila doon na nako, kung gusto nyong wag matulad dyan sa leader nyo na yan, nako, wag nyo nang aatake ng Israel. Yung ganun pa lang, no, at naglabas pa sila ng video na ito yung kasasapitin nyo kapag ginawa nyo yan. Di ba? Sobrang kudos sa Israel talaga, sobrang angas. Ibang level talaga tong Israel. May napatunayan na talaga pagdating sa digmaan. Nang magkasundo na ang Amerika at Israel, ang Lockheed Martin ay gumawa ng sasakyang panghimpapawid para sa Israel kung saan naka-install ang mga electronic system ng Israel. Gusto kasi ng Israel ng plug-and-play na feature na idadagdag sa pangunahing computer upang payagan ang paggamit ng Israeli electronics bilang mga add-on at upang magkasya ang sarili nitong external jamming pad. At bilang karagdagan, pinahintulutan ng Amerika ang Israel na i-mount ang kanilang sariling mga missiles. Wow. At dito na pinangalanan ng Israeli variant na F-35I Adir. Kumbaga sa akin, maganda rin yung ganyan para may sariling identity yung mga fighter jets mo o kung anumang sandatahang lakas mo, no. Tama rin yung ginawa na yan ng Israel na ipinaalam nila yon sa Amerika. Para nga naman meron silang sariling identity na hindi yung kopyang-kopya lang dun sa Amerika o kung saang manufacturer pa ng ibang bansa yan. Tama yon, maganda yung ganun na ginawa ng Israel. Natawag ding The Mighty One. Ang F-35I Lightning II Israeli variant ay isang 5th generation, isang multi-role combat aircraft, single-seater, single-engine, supersonic stealth strike fighter na idinisenyo para sa air superiority at malamang in the near future magkakaroon din tayo ng mga ganyan, no? Malamang mapupondohan at maambulan din tayo ng Israel. Sa akin talaga, no, hindi po tayo dapat mahiya na mahinang bansa tayo at hindi rin dapat tayo mahiya na tumanggap ng suporta sa ating mga kaalyadong bansa. Dahil real talk po lang tayo, no, mahina po talaga tayong bansa. Unang-una, wala tayong ganun kapasidad ng technology, wala tayong ganun karaming fighter jets, mga barko, wala nga tayong submarine, eh. 'Di ba? Kaya kailangan tayo talaga yung nakikisama sa ating mga kaalyadong merong mga ganyang technology. 'Di ba, tulad ng India, 'di ba, nagkaroon na tayong BrahMos, yung Amerika pinahiram sa ating missile system, at yung South Korea tumutulong din, Japan, lahat po. 'Di ba, nung kailan lang yung France tumutulong na rin sa atin, at ito pong Israel din. 'Di ba? Kaya wag po tayong mahiya na tayo ang tumanggap ng suporta sa mga bansang to dahil wala po tayong kapasidad. Kailangan po natin na magpalakas. Yan po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakikisama tayo sa mga kaalyadong bansa natin. Tinatanggap natin yung mga suporta nila sa atin. Dahil kailangan po talaga natin. Sobrang late po ang technology ng Pilipinas. Sobrang kulang po ang ating mga armas, ang ating mga barko, ang ating mga eroplano. Niwala nga tayong submarine. Pero yun nga po, no, naka-line up na po yan, dalawa. No, sinabi po ng ating Commodore na magkakaroon po tayo ng 2 submarine. Sa pamumuno po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
Kaya suportahan po natin ang ating Pangulo dahil siya po ang author niyan. Siya po ang magpupursige para magkaroon po tayo niyan in the near future. Kailangan po natin, lalo po meron tayong sigalot sa China. Real talk yan. Strike missions na mga kakayahan sa electronic warfare, intelligence, surveillance at reconnaissance. At ang variant na ito ng Israel na F-35I ay maaaring mas mahusay kaysa sa orihinal na disenyo ng Amerika. Sa isinagawang opensiba ng Israel noon sa Iran, kung saan hinati sa 3 wave ang airstrike, ay itong mga F-35I ang unang umatake, kung saan winasak ng mga ito ang mga air defense system ng Iran bago sundan ng second wave at third wave ng mga F-16I at F-15I. Sa tuwing bibili ang Israel ng mga fighter jets, ay nagre-request ito lagi na ibahin ang mga electronic system tulad ng kanilang F-15I at F-16I. Ang galing na, parang yun nga yung sinasabi ko, nabilib ako sa Israel. Ayaw nila nung mag-aangkat lang sila ng produkto ng ibang bansa na yun, na parang inangkat lang, pero gusto nila may sarili silang identity. Gusto nila magdagdag o magbawas ng kung ano man yun sa kanilang fighter jets, no, para may pagkakakilanlan yung sariling technology nila. Hindi lang sila dumidepende doon sa bansang pinagkuhanan nila ng technology na yun. Ang galing. Ang galing ng utak ng leader ng ng Israel. Kaya sobrang ang angas nila at sobrang lakas din ng bansang yan. Upang gawing mas makapangyarihan ang kanilang puwersang panghimpapawid dahil sa napapaligiran umano ang kanilang bansa na mga banta mula sa mga bansang nakapalibot sa kanila. Kasi mulat sa pool talaga hindi na matapos ang kaguluhan dyan sa Middle East. Real talk po yan, no? Hindi ko rin, at po wala pong sa no? Hindi ko po alam kung ano pong meron sa mga Muslim country, no? Na talaga pong mulat sa pool, hindi pa po tayo pinapanganak, magulo na po talaga dyan. Hindi ko po alam, no? Kung bakit ganyan po ang nangyayari sa mga bansang yan. Well, sabi ko nga po, lagi ko pong sinasabi dito po sa aking channel at sa aking mga reaction video, wala po talagang totoong panalo sa gera. Kasi po lahat po ay magbubuwis ang buhay, lahat ay mawawalan ng kabuhayan at masisira ang mga infrastruktura dahil po sa gera. Sana po mawala na rin po, magkaroon na rin po ng kapayapaan din po sa Middle East at sa buong mundo po, no? Dahil po kawawa po ang mga tao talaga na mawawalan ng mahal sa buhay. Tayo na rin po, yung mga anak-anak po natin, kung sakasakali pong wag naman, kung matutuloy po ang nangyayaring sigalot talaga natin sa China, kawawa po yung mga anak po natin. Mas isipin po natin yung kapayapaan. Real talk po yan dahil wala po talagang totoong panalo sa digmaan. Ang ilan sa mga pagbabagong ito ay nagsasangkot ng mga partikular na countermeasure at sensor na partikular sa pangangailangan ng Israel, gaya ng mga display na naka-helmet at iba pang kakayahan sa pangangalap at pagpoproseso ng data. Maaari ding gamitin ng mga piloto ang electronic suit ng platform para i-jam ang mga guidance system at electronic weapons ng kaaway. Kaya sa mga bansang naisubukan ng Israel sa mga labanan sa himpapawid o dogfighting, ay mahihirapan silang mapabagsak ang Israeli Air Force. Tulad ng sinabi noon ng mga experts sa Middle East na mahirap kalabanin ng Israel dahil sa mga state-of-the-art na kagamitang pangdigma nito. Saka isipin nyo yung pondo. Talagang pinopondohan din nila. Kasi sabihin natin mayamang bansa rin. Kasi alam mo naman sa Middle East, diba? Sa Middle East talaga yung langis. Yun yung nagpayaman sa kanila. $1 billion yan. Kaya para sa kanila, hindi mahirap maglabas ng pondo kung sa ganyan. Dahil mayamang bansa sila. Although hindi naman ganun kalaking bansa ang Israel, no? Pero mayamang mga bansa yan. Nasa Middle East yung mga yan. Tandaan nyo yan. Kaya madali silang maglabas ng pondo. At yung technology talagang marami ring magagaling silang scientists, magagaling silang mga nagmamanufacture ng mga ganyan, no, na pandigma. Kaya talagang state of the art at malalakas din talaga at well-trained ang mga Israeli soldiers. Totoo po yan, real talk. Dahil sa mga naranasan ng Israel na pang-aapi mula sa iba't ibang mga bansa sa mahabang panahon ay naisipan ng Israel na palakasin ang kakayahan nitong makipaglaban at mag-develop ng mga advanced na kagamitan. Kaya't base sa survey ng Forbes ngayong taon, ang Israel Air Force ay pasok na sa makapangyarihang puwersang panghimpapawid sa mundo. Grabe, palakpakan po natin ang Israel. Ibang level. Di ba? Saka no choice sila Kumbaga, mulat sa pool, pinupupong sila ng kaguluhan Talagang itinatarget sila ng mga karatig bansa nila. Kailangan talaga nilang mag-improve, kailangan nilang mag-advance. Di ba? Kailangan nilang palakasin ang kanilang sandatahan lakas. Which is ganun din po tayo.
'Di ba dapat po talaga tayong magpalakas. Hindi po dapat mag-sitting pretty ang gobyerno natin. 'Di ba? Pero nakikita naman po natin yung pagsisikap po ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Na makisama at talagang makipagkaibigan sa ating mga kaalyadong bansa para masuportahan po tayo at doon po tayo umu-order sa kanila ng mga barko natin sa South Korea, sa Japan, 'di ba? Yung mga missile sa India. Lahat po halos ay sumusuporta sa atin eh. Dahil tayo po ay hindi po tayo makapag-manufacture ng mga ganun, hindi po tayo makagawa ng sarili nating barko. Meron mga barko pero hindi po pandigma, 'di ba? Kaya po natin 'yon dito po sa amin, meron 'yan. Yung mga commercialized po na barko gumagawa po dito sa atin. Pero po yung mga pandigma wala pa po tayo noon. Hindi po natin kayang gumawa noon. Kaya po tayo ay umaasa po sa ibang bansa, sa nagma-manufacture sa ibang bansa. Ritok yun. Kailangan po natin makisama. Kailangan po natin mag-angkat pa ng mga ganyan. Matagal pa po ang aanuhin ng Pilipinas, no, para makahabol tayo sa technology ganyan. Kaya ngayon po dahil may sigalot tayo sa China, kailangan na po talaga natin, no, na palakasin ang ating sandatahan lakas. At yung maaari nga po yung training din, no, sobrang old school na po yung training ng ating mga military. Kailangan po i-advance na rin po yun. Lalo po ngayon, hindi na po basta-basta hand-to-hand combat eh. Drone na po ngayon, no? Technology na po talaga, digital era na ngayon. Ganun na po ang labanan ngayon. Mas maraming ganun na po kaysa sa hand-to-hand combat. Kaya kailangan po maghabol ng Pilipinas at sobrang thankful na lang din tayo at kaalyado po natin yung mga bansang tulad na to na Israel na sobrang ang lakas talaga. At sa update naman sa patuloy na tensyon sa rehiyon mga kabayan, matapos ang makailang beses na pagpuna ng China sa Typhoon missile system ng Amerika na nasa bansa, iniulat ito ng South China Morning kahapon na ang China ay gumawa ng isang strike submarine na maaari umanong magdala ng hypersonic missiles. Ayon sa journal ng China... Tignan nyo, di ba, sila, di ba? Kasi may pera sila eh. Bas kaya nilang mag-produce ng mga ganyan, di ba? Isipin nyo, no, sila ang pinakamalaking navy fleet, diba, sa buong mundo, ang China. Sila may pinakamalaking maraming barko, submarine, lahat na navy fleet, diba? Kaya hindi po basta-basta ang China. Kaya po yung mga, alam ko yung mga nanggigigil ko pong mga subscriber dyan na sana puro na lang ganyan, puro ngak-ngak, puro ganyan, hindi na lang simulan yan. Mahirap po kasing sabihin yun eh. Diba? Paano po pag nandiyan na? Wala po tayong gamit, wala tayong barko, wala tayong mga missile, wala na tayong lahat eh. Kakarampot lang po tayo sa China. Paano na po tayo? Di ba madaling sabihin na kaya natin ipagtanggol ng bayan natin. Kailangan po sa realidad lang po tayo. Sobrang layo pa po ng agwat natin sa China. Dito po yan. Pangalawa po yan sa pinakamalakas sa buong mundo. No, kaya kalma lang po tayo. Ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat para magpalakas po tayo. Ang ating sandatahang lakas, lahat po yan ay ginagawa na po ng paraan ni Pangulong Bongbong Marcos. At lagi nyo pong iisipin at lagi pong sinasabi, tayo po ang nasa tama. Wag po tayong mangamba, tayo po ang nasa tama, tayo ang sumusunod sa international law. Kaya nga po dinudumog tayo ng suporta ng malalakas na bansa, di ba? Nung nakaraan lang yung France, di ba, nandito po sa atin. 'Di ba, nag-military exercise diyan sa ating teritoryo. 'Di ba? Hindi po tayo susuportahan ng mga bansang 'yan kung mali po tayo. Tandaan niyo po 'yon. Kaya wag kalma lang po yung mga puso niyo po, yung mga dugo niyo. Baka ma-high blood kayo, no? Pero ito po talaga ang katotohanan eh. Mahina pa po tayo sa ngayon. Hindi po kailangan dito ng yung tataas po yung ano natin na kaya tigirahin na natin 'yan, labanan natin. Hindi po ganoon eh. Hindi po natin kailangan gawin 'yon dahil kung tutuusin po, wala po tayong laban sa ngayon sa China. Real talk lang po tayo dito sa channel natin. Na military, isang bagong Chinese attack submarine ang ginagawa ngayon sa Wuhan Shipyard na maaaring gamitin upang tapatan ang medium-range missile defense system ng Amerika na nakadeploy sa Pilipinas. Ang submarino ay plano umanong lagyan ng mga pinaka-advanced na hypersonic missiles upang labanan umano ang mga lumalaking presensya ng mga dayuhang militar sa bansa. Hay, China na to hanggang ngayon ay hindi pa rin makamove on sa isang pirasong Typhoon missile system ng Amerika na nasa bansa natin. Ayun lang po, no, nagawan po natin ng magandang reaction ang video na to ni Melvs, ni John Reps.
Nasa description po ang kanyang video. Mag-subscribe po kayo. Suportahan po natin si John Reps dahil napakahusay din po niya. Huwag niyo po sanang kalilimutan din na mag-subscribe sa ating channel. Road to 100k subscribers na po tayo. Mamimigay po tayo ng cellphone kapag po naabot po natin ang 100k subscribers. Kaya like this video, comment down below at stay active po sa ating channel. Maraming salamat. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out.